Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Qinxuan. 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 Nandiyan ka ba sa loob? Si Tong, bakit gising ka na? Parang narinig ko ang boses ni Menchi. Nagkamali ka lang ng dinig. Ang gabi na. Bakit siya narito? Ihahatid na kita para makapagpahinga ka. Sige po. Mama, kagabi po nakita ko si tita at si papa sa kwarto. Xiao Yu. Ang ibig mo sabihin, kagabi dumating ang tita mo? Opo. Xiao Yu, si tita Mengchi mo yon. May kausap lang si tatay mo. Siya ka? Ang relasyon ng tita mo at ng tatay mo ay maganda naman talaga. Kaya normal lang nakausapin niya si tatay mo tungkol sa mga bagay-bagay. Huwag mo nang uulitin ang mga ganyang salita. Naiintindihan mo? Pero, Xiao Yu. Huwag mo nang isturbohin ang nanay mo sa pagkain. At saka, malelate ka na sa school. Bilisan mo na ang pagkain. opo, papa. Xiao Yu, anong nakita mo kagabi? Ako, wala po akong nakita. Mabuti. Ganon din ang sabihin mo sa nanay mo. Kung hindi, ang paborito mong alagang kuneho, papatayin ko at gagawing sabaw. Ako, naintindihan ko po, papa. Naintindihan ko po. Ihahatid ka na ni Papa sa school. Si Tong? Anong ginagawa mo rito? Qinxuan, ako parang may nahawakan ako. Kakaibang bagay kanina. Dito lang dapat yun nahulog. Dito lang dapat yun nahulog. Bakit wala na? Wala naman Huwag ka nang maghanap, si Tong. Tara, tingnan natin kung sinong dumating. Sino ang dumating? Sino? Malalaman mo rin mamaya. Ate, Shitong. Menchi, nandito ka na pala. Ate, Shitong. Napadaan lang ako dahil may inaasikaso. Sinilip na rin kita. Inasikaso? Si Tong, hindi ba nasabi ko na sa'yo dati? May inilabas na insurance ang kumpanya ni Mengchi. Sobrang sulit. Ngayon, pinadala ko siya para dalhin ng kontrata. Tingnan mo. Ang accident insurance na to. Umabot ng 100 milyon ang death benefit. Basta ang beneficiary. Pangalan mo ang nakasulat. Kapag namatay ang tao, ang 100 milyon na yan, mapupunta sa atin. Hindi ba yan mahal? Baka, huwag na lang nating bilhin. Ate, Shitong, nababayaran na ni Kuya ang down payment. Ito ay tanda ng pagmamahal niya sa'yo. Kaya, huwag ka nang tumanggi. Sobrang sulit nito. Sige na nga. Ate, Shitong, halika. Dito ka. Pumirma. Salihan mo lang. Okay na. Sandali. Si Tong, bakit hindi ka pa pumipirma? May hindi ka ba naiintindihan? Hindi. May hihilingin lang ako. Ate, Shitong, anong hihilingin mo? Sabihin mo lang. Gusto ko. Ang beneficiary ng insurance na to ay si Qinxuan. Si Tong, Ito. insurance mo to. Bakit ako ang ilalagay mo? Qinxuan. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Ang bait mo sa akin, kaya dapat may maiwan ako sa'yo. Kung sakaling mawala ako, Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko. sige na, pumayag ka na. Kung hindi ka papayag, hindi ako pipirma. Sige na nga, pumapayag na ako. Mahal na mahal kasi kita. Tanga talaga. Pinadali pa ang trabaho ko. Ate Shitong, naayos na ang kontrata. Pirmahan mo na lang. Tapos, tatakan mo na lang. Ate Shitong, magpahinga ka na lang ng maayos.
Mauna na ako. Asawa ko, ihahatid ko lang si Mengchi. Sige. Anong ginagawa mo? Anong kinakatakot mo? Bulag naman siya. Hindi siya nakakakita. Malandi ka. Menchi? Hindi ka pa umalis? Ate, Shitong. Nakalimutan ko ang cellphone ko. Ang babaeng yan. Baka nagpapanggap lang siyang bulag. Kung ganon, subukan ko nga. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Balib ka. Bakit ka ba ganun ka-impulsive kanina? Ano? Naawa ka? Sinasabi ko sa'yo, Chunchuan. Magkasama tayo sa isang bangka ngayon. Huwag mong kalimutan. Dahil sa akin, kaya ka, nandyan mayon. Sawa na ako sa ganitong buhay. Chunchuan, pirmahan na ang kontrata. Sabihin mo na, kailan mo papatayin ng babaeng yan? Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Mas gusto ko pa siyang mamatay kaysa sa'yo. Kakatapos lang natin pumirma ng kontrata, di ba? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ipadadala ko na siya sa impyerno. Sige na nga. Aasahan ko ang magandang balita mo. Kuya Cheng, bakit ka nandito? Menchi, sabihin mo sa akin, ikaw at si Chinchuan, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nakita ko kayong magkayahap kanina. Asawa siya ni Shitong. Malaki ang utang na loob natin sa pamilya siya dahil sa pagampun sa ating magkapatid. Hindi mo pwedeng. Ay, kuya. Masyado ka namang nag-iisip. Ayoko nang nagtrabaho ako sa dating kumpanya. Para kay Chinchuan. Para ipasok niya ako sa kumpanya natin. Tapos, hindi ko napigilan. Nayakap ko siya. Wala lang. Mabuti kung ganun. Sa susunod, mag-ingat ka sa kilos mo. Para hindi ka pagsismisan ng iba, ha? Sige, aalis na ako. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang magiging ginang ng mansyon na to. Shitong. Shitong. Hindi ba't sabi mo, mamamatay siya ngayon? Ano nangyari? Vala. Vala. Bakit wala siyang galos? Ay, bakit para narinig ko ang boses ni Menchi? Nandito ba si Mongchi? Ate, Sitong, nandito ako. Ako dahil sa kontrata. Hindi pa kami nagkakasundo. Kaya pumunta ako rito para kausapin ulit si kuya. Oo, tama. Nasa study room ang kontrata. Doon tayo mag-usap. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't sabi mo, papatayin mo siya ngayong gabi? Si Xiaoyu siguro ang kumuha ng hairdryer. Pati bata, sinira ang plano ko. Kung ganon, Gagawa tayo ng aksidente sa sasakyan. Papatayin natin silang dalawa. Papatayin natin silang dalawa. nabalif ka na ba? Sa tingin ko, baliw ka na talaga. Anak ko si Xiaoyu. Kahit tigre, hindi kinakain ng sariling anak. Pinapapatay mo sa akin ang sarili kong anak. Tinuturing mo siyang anak. Pero siya, tinuturing ka ba bilang ama? Tingnan mo ang tingin niya sa'yo. Parang lalamunin ka ng buhay. At saka, anak siya ni Shitong. Apelyido niya, Shitong. Anong kinalaman mo doon? Higit sa lahat, alam na niya ang tungkol sa atin. Sinong nakakaalam kung maghihiganti siya sa huli? Ako, hindi ko masisiguro. Hindi dapat magkaroon ng ganoong panganib. Kapag nakuha na natin ang ari-arian ng pamilya siya, sa susunod, bibigyan kita ng mas maraming anak na lalaki. Hindi ba mas maganda yun kaysa sa maliit na batang yan? Mukhang hindi na talaga pwedeng manatili ang batang yan. Pero Pero, anyo? dapat bilisan mo ang pagbibigay sa akin ng anak na lalaki. Chinchuan,
Mengchi, tapos na kayo mag-usap? Ate Sitong, tapos na po kami. Ay, oo nga pala. Binigyan ako ng kaibigan ko ng ilang ticket sa museo. Tamang-tama, weekend bukas. Isama natin si Xiaoyu, di ba? Xiaoyu, gusto mo bang pumunta? Mama, ayoko po. Xiaoyu, anong sinasabi mo? Xiaoyu. Lakasan mo ang boses mo. Mama, sabi ko po, gusto kong pumunta. Sige, kung ganun, bukas na tayo pupunta. Sige, Shitong. Magkita na lang tayo bukas. Aalis na ako. Sige. Mama! Xiaoyu! Shitong! Nasa harap mo lang si Xiaoyu. Bilisan mo, hawakan mo siya. Xiaoyu! Xiaoyu! Hindi ako patay. Nakakakita na rin ako. Si Qin Xuan siguro. Kung malalaman niyang buhay ako at nakakakita na ulit ang mga mata ko, tiyak na matutuwa siya. Gugulatin ko siya. Hitong, gising ka na ba? Ilang taon na ang lumipas. Naalala pa rin niya na pink roses ang paborito ko. Siya nga talaga. Ang pinakamamahal ako sa mundo. Ang babaeng yan, gising na ba siya? Hindi pa. Ang swerte naman niya. Ang ganda na ng plano natin. Perpekto na sana. Hindi pa rin siya namatay sa banggaan. Ayos lang. Kakausap ko lang sa doktor. Sabi ng doktor, kung hindi siya magigising ngayon, habang buhay na siyang nakahiga sa kama. Pagdating ng panahon, ang pamilya siya. Hindi ba't sa atin na lahat? Ang insurance money, makukuha pa rin natin. Pagkatapos nating makuha ang pamilya Shaya, ako ang magiging presidente. Ikaw ang vice-presidente. Kung wala ang mga plano ko, makukuha mo ba ang lahat ng ito? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Pag nakuha ko na ang pamilya Shaya, ikaw ang unang sisipain ko. Mukhang hindi na siya magigising. Maghanda na tayo para sa susunod na hakbang. Hindi pwede. Magkapatid sina Mingchi at Li Cheng. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Shitong? Shitong? Kuya Cheng, ikaw ba yan? Nasaan ako? Shitong, gising ka na. Na-aksidente ka kahapon. Nasa ospital ka ngayon. Aksidente? Teka lang. Ang Xiaoyu ko. Misha, gising ka na. Doktor! Doktor! Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Misha, kagigising mo lang. Huwag kang masyadong mag-alala. Doktor, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa anak ko? Misha, ang anak mo. Siya. Xiaoyu! Doktor, anong nangyari sa anak ko? Siya at ikaw ay sabay na dinala sa ospital. Pero ang mga sugat niya hindi kasing grabe ng sayo. Siguro ay labis siyang na-trauma, kaya hanggang ngayon ay tulog pa rin siya. Qin Xuan, Li Mengqi. Hindi ko kayo mapapatawad. Hello? Ano? Magpapatawag si Qin Xuan ng board meeting? Sige. Gets ko na. Shitong, pinatawag ni Qin Xuan ang lahat ng board members. Sabi niya, may board meeting bukas. May mahalaga raw siyang i-anunsyo. Hindi pa nga ako patay. Ang bilis naman nila. Kuya Cheng, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Hospital. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Mukhang hindi na talaga magigising. Ang haliparot na yon! Mamaya sa board meeting, agad kong i-anunsyo na ikaw ang Vice President ng Shia Corporation. Vice President Chin,
Lahat ng board members ng grupo ay nasa conference room na. Pakiusap, pumunta na po kayo doon. Tara na. Malit na demonyita. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyong lahat ang isang malungkot na balita. Ang chairman ng Xia Corporation, ang aking asawa, si Xia Xitong, ay nakaranas ng aksidente sa sasakyan. At ngayon ay isa ng vegetable. Para sa kinabukasan ng Xia Corporation at para na rin mapanatag si Xitong, wala akong magagawa kundi tanggapin ang pamamahala ng Xia Corporation. Kaya, simula ngayon, inaanunsyo ko na ako ang opisyal na hahawak sa Xia Corporation. Qinxuan? Qinxuan, ano sinasabi mong papalitan mo ako? Hindi. Imposible. Bakit wala siyang nangyari? Sabi mo, nagising ka na. Bakit di mo sinabi? Halika, upo ka. Kagigising ko lang din. Sakto namang dumating si Kuya Cheng. Narinig kong magkakaroon ka ng board meeting. Kaya nagmadali akong pumunta rito. May problema ba sa kumpanya? At saka, ano yung sinasabi mong papalitan mo ako? Qinxuan, hindi mo naman siguro balakunin ng Xia Corporation nang hindi man lang nagsasabi sa akin, di ba? Ate Sitong, nagkakamali ka. Nakita lang ni Kuya na hindi ka pa nagigising at marami pang trabaho sa kumpanya. Kaya gusto lang niyang pansamantalang gampanan ang posesin mo. Pagkagising mo, syempre, ibabalik ko na sa'yo ang pamamahala. Menchi? Anong ginagawa mo rito? Nag-resign ako sa dati kong kumpanya. Pinuntahan ko si Kuya Qinxuan para humingi ng trabaho. Nagkataon lang na nagkita kami. Oh, tama. Menchi, dumating ka sa tamang oras. Nag-aral din siya sa University of Finance. Naisip ko, siya ang gawin nating financial director. Ano sa tingin mo? Masyadong mahalaga ang posisyon ng financial director. Masyado pang bata si Mengchi. Hindi siya angkop. Iba na lang. Maghanap ka na lang ng ibang posisyon para kay Mengchi. Sige, sige. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kagigising mo lang. Ihahatid na kita pa uwi. Magpahinga ka ng maayos. Ang tungkol sa kumpanya, ako na ang bahala. Kuya, anong ginagawa mo? Li Mengchi, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang aksidente ni Xitong, kayo ba ni Qinxuan ang may pakana? Kuya, anong sinasabi mo? Ang aksidente ni Ate Xitong? Imposibleng ako ang gumawa niyan. Huwag mo akong lokohin. Nung bata ka pa, tuwing nagsisinungaling ka sa akin, hindi mo namamalayang hinahawakan mo ang ilong mo. Li Mengchi, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ako nga ang gumawa. Matagal ko nang gustong mamatay ang haliparot na Xia Xitong na yan. Ikaw, paano ka naging ganyan? Sinabi ko na sa'yo dati. Malaki ang utang na loob nating magkapatid sa pamilya Xia. Kung hindi dahil sa pamilya Xia na nagpalaki sa atin, hindi tayo mabubuhay ng ganito. Ayaw mong magbayad ng utang na loob? Sige lang. Pero gusto mo pa rin putulin ang nag-iisang dugong buo ng pamilya Xia? Alam mo bang tinatrato mo ang kabutihan ng masama? Malaking utang na loob. Oo, pinalaki tayo ng pamilya Xia. Pinalaki tayo ng pamilya Xia. Pero tinrato lang tayo na parang aso. 10 taon ka nang nagtatrabaho sa Xia Corporation. Simula nang makapagtapos ka. Pero hanggang ngayon, isa ka pa ring simpleng sekretarya na inuutusan lang. Hindi ka man lang makapasok sa core circle nila. Samantalang ako, si Xia Zhenhai. Yang matandang yan, habang buhay pa siya. Hindi niya ako pinayagang makapasok sa kumpanya o sa grupo. Sa loob ng maraming taon, anong nakuha natin? Kung hindi ko makukuha, sisirain ko na lang. Ikaw! Hindi ka na talaga nakikinig sa katuwiran. Isusumbong kita! Anong isusumbong mo? Isusumbong mo ang sarili mong kapatid. Sinasabi ko sa'yo, ako lang ang pamilya mo. Dahil sa isang tao na walang kadugo-dugo sa'yo. Isusumbong mo ako sa ganitong relasyon natin. Kahit isumbong mo ako, palalampasin ka ba ni Xia Xitong? Kuya, pwede kang hindi tumulong sa akin. Pero, huwag mo rin sana akong pigilan. May gustong manakit sa'yo. Maginggat ka! Sino kaya? Ang plano natin, baka may nakakaalam na. Sino? Ang kuya mo. Paano niya nalaman ang plano natin? Ikaw ba ang nagsabi sa kanya? Gusto mo ba kaming patayin pareho? Sa harap ko, itago mo yung masamang ugali mo. Hindi ka ba nag-iisip? Kung ako ang nagsabi sa kanya,
Pwede pa ba akong umupo dito? Walang nagsabi sa kanya. Paano niya nalaman? Nung nakaraang beses, ang kuya ko sa bahay mo, nakita niya tayong magkayakap. Doon na siya nagsimulang maghinala. Tapos, idagdag pa tong nangyari ngayon. Mabilis niyang nahulaan. Pero hindi ko alam kung sasabihin niya kay Shia Shitong. At saka, parang may pakiramdam ako na nakikisama lang si Shia Shitong sa laro natin. Kung ganon, kailangan nating ipagpaliban ang plano natin. Gumaling na ba siya? Malalaman natin mamaya. Hindi ba sabi mo, simula nang mabulag siya, palagi siyang naglalakad sa tulog gabi-gabi. Tingnan natin kung maglalakad siya sa tulog mamaya. Kung hindi, ibig sabihin, gumaling na siya. Huwag kang mag-alala. Sa oras na to, tulog na yan. Paparating na ako. Si Tong. Kanina, wala kang narinig, di ba? Ano? Vala, bakit ka hindi ka pa nagpapahinga, mahal? Nag-aalala ko. Si Xiaoyu, mag-isa siya sa ospital. Baka matakot siya. Gusto ko siyang alagaan. Ikaw ngayon, ang pinakamahalaga, alagaan mo ang sarili mo. Kung hindi mo maaalagaan ang sarili mo, paano mo aalagaan si Xiaoyu? Sa ospital, kumuha na ako ng pinakamagaling na nurse. Huwag kang mag-alala. Kaya nilang alagaan si Xiaoyu. Tsaka, lalabas na si Xiaoyu bukas. Ang pinakamahalaga sa'yo ay pagalingin ang katawan mo. Para masundo mo siya, di ba? Tama ba? Halika, ihahatid na kita sa pagtulog. Si Tong. Shi Tong. Teka, gusto kong matulog sa master bedroom ngayong gabi. Nabalif ka na ba? Ayaw mo bang malaman niya? Bulag siya. Ano naman ang malalaman niya? Kahit malaman niya, ano namang ebidensya niya? Tama ka. Qinshuan, Li Menqi, balang araw, ibabalik ko sa inyo lahat ng kahihiyang dinanas ko. Ibibigay ko lahat sa inyo. Bakit ka huminto? Qinshuan, butom ako. Nasaan ka? Qinshuan, nasaan ka? Ginulat mo ako. Sleepwalking lang pala. Bulag na talaga siya. Nag-overthink lang tayo. Sabi ko na sa'yo, tangayan, hindi naman nagkamali sa loob ng maraming taon. Isang hakbang na lang tayo. Anong kinakatakutan mo? Gusto ko ng karne. May ingay. Baboy yan. Gusto ko ng karne. Pigilan mo siya. Baliw na siya. Hindi pwede. Hindi pwedeng guluhin ang naglalakad sa tulog. Kung hindi, mas lalong mababaliw. Dito. Bilisan mo. Takbo ka pababa. Kapag nakalabas ka, okay na. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ang haliparot na yan. Kahit sa paglalakad sa tulog, ako pa rin ang pinupuntirya niya. Bakit ako lagi ang nagbibigay? Gusto kong mamatay siya. Hayaan mo siyang mamatay. Kumalma ka. Kaka-appear lang niya sa SIA Corporation. Hindi pa natin siya pwedeng galawin ngayon. Hindi ba mahilig siyang mag-sleepwalk? Isang bulag na mahilig mag-sleepwalk. Mahulog mula sa bubong. Hindi naman siguro imposible, di ba? Hello? Property management ito ng subdivision? Ako ang may-ari ng Villa 701. May hinala akong may nakapasok na magnanakaw sa bahay namin. Pakipadala naman po agad ng tao para tingnan. Qinshuan? Sino yan? Ang gabi na.
Shitong? Nakakakita ka na? Jinang Chin, ako po ang security guard ng subdivision. Kayo po ba yung tumawag kanina at nagsabing may magnanakaw sa bahay nyo? Dito ka lang. Bababa ako para tingnan. Jinang Chin, kayo lang po ba mag-isa sa bahay? Nasaan po ang asawa nyo? Ako? Nandito ako. Chinchuan, saan ka galing kanina? Hindi kita makita kahit saan. Bakit may amoy ka ng ibang pabango? Kanina nasa study room ako sa taas. Inaasikaso ko ang mga bagay sa kumpanya. Naka-headset kasi ako. Hindi ko narinig ang tawag mo. Ang amoy ng pabango sa akin. Siguro kaninang umaga, habang nagmi-meeting sa opisina, hindi sinasadyang kumapit. May problema ba? Si Jinang Chin po ang tumawag sa amin kanina. Narinig daw po niya na may gumagalaw sa bahay. Pinaghihinalaan niyang may magnanakaw. Kaya naparito po kami para tingnan. Mali lang ang dinig ng asawa ko. Walang problema sa bahay namin. Chinchuan, talagang may narinig ako kanina. May gumagalaw sa bahay. At may narinig din akong sigaw ng babae. Siguro daw may nakapasok na iba dito sa bahay natin. Pakiusap, Kuya Guard. Paki-inspeksyon niyo po para makampante ako. Sige na nga. Kuya Guard, ang tunog na narinig ko kanina ay galing sa itaas. Tara, tingnan muna natin sa itaas. Kuya Guard, dapat talagang tulungan mo kaming suriin ng maigi. Lalo na sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, at sa mga lugar na madaling pagtaguan. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Chin. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Chin. Siguradong check-in ko po yan ng maigi. Kuya Guard, puno na ang aparador. Hindi na kailangang i-check. Chinchuan, hayaan mo na lang si Kuya Guard na tulungan tayong mag-check. Anong nangyari, Kuya Guard? May nakita ka ba? Ang pamilya Shia ngayon ay si Mr. Chin ang nagpapatakbo. Mas mabuti kung hindi ko siya galitin. Wala. Nang buksan ko kasi ang pinto, nahulog ang mga damit. Mrs. Chin, nag-overthink lang po kayo. Sa bahay niyo po, walang anumang panganib. Sabi ko na sa'yo, Sitong. Baka nanaginip ka lang ng masama at inakala mong totoo ang panaginip mo. Chinchuan, kaya pala ganyan mo ako. Niloloko sa lahat ng oras. Tingnan natin kung hanggang kailan mo pa ako kayang lokohin. Baka nga nag-overthink lang ako. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Mahalaga ang kalusugan mo. Kuya Guard, wala na pong problema sa bahay namin. Pwede na po kayong bumalik sa trabaho nyo. Shitong, tara. Samahan kitang magpahinga. Siya, si Tong. Hayop ka. Papatayin talaga kita. Menchi, itigil mo na yan. Kuya, anong ginagawa mo rito? Nakita ko lahat ng nangyari kanina. Si Sitong, pagkatapos mamatay ng tatay niya, siya lang mag-isa ang nagpatakbo ng napakaraming negosyo ng grupo. Hindi siya kasing simple na nakikita mo sa labas. Ayokong mapunta ka sa sitwasyong wala nang balikan. Kaya Mengchi, itigil mo na yan. Itigil. Kuya, nakalimutan mo na ba ang lahat ng pagpapahiya na dinanas natin sa mga nakaraang taon? Tinawag mo si Xia Zhenhai, ang matandang yun, na tatay. Tinuring mo si Shitong na parang tunay mong kapatid. Tinuring ba nila tayo na parang pamilya? Mengchi, bakit ka nakatayo lang dyan? Hindi mo ba nakikita na isusuka ni Shitong ang buto ng ubas? Dalian mo, kunin mo ang basurahan. Huwag mong ilagay sa sahig. Ay, ang hirap sumuka kung ganyan. Hawakan mo yan, para madali si Shitong sumuka. Hindi, Tay. Bakit yung pinapagawa kay Mengki yan? Mengchi, ibaba mo ang basurahan. Halika, umupo kayo, sabay-sabay tayong kumain. Shitong, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xia. Tinalaki ko sila para pagsilbihan ka sa hinaharap. Ang mga katulong na yan, paano sila makakasabay kumain sa amo? Pa, bakit mo naman nasabi yan? Sige na, maiintindihan mo rin yan sa huli. Li Cheng, huwag ka nang tumayo dyan. Magluto ka na ng pagkain. Ang lahat ng ito ay babawiin ko kay Xia Shitong. At saka hindi ko na kayang huminto ngayon. Ang matandang Xia Zhenhai na. Yan. Ako ang pumatay sa kanya. Ano? Ibig mong sabihin, ikaw ang pumatay kay Papa? Ang matandang yan, karapat-dapat lang mamatay. Hindi lang siya pinatay. Ginawa ko pa siyang walang tagapagmana para lang kumalma ang galit ko. Ate, Sitong. Kuya, Chinsuan. Munchi, bakit ka nandito? Munchi, bakit ka nandito? Hindi ba lalabas si Xiaoyu sa ospital ngayon? Bilang tiyahin niya, natural lang nakasama niyo ako. Ano? Ayaw niyo ba sa akin? Bakit naman? Masaya pa nga ako. Tara, sabay na tayo.
Ate Shitong, mauna ka na sa kotse. May pag-uusapan lang kami ni Kuya Chinswan. Ano ba talagang gusto mong gawin? Kung ganun, dahil wala tayong magawa ngayon kay Siya Sitong, si Xiao Yu muna ang asikasuhin natin. Nakahanap na ako ng mental hospital. Gawan mo ng paraan para maipasok siya doon. Kapag naipasok na siya, hindi na siya makakalabas pa. Ikaw talaga. Ang dami mong alam. Hanching, kailangan ko ang tulong mo. Xiao Yu. Xiao Yu, si Mama to. Hindi mo na ba ako kilala? Doktor, anong nangyayari sa anak ko? Ang anak niyo po ay tila nakaranas ng matinding trauma, kaya isinara niya ang kanyang sarili. Ito ay nasa kategorya na ng psychological disorder. Hindi ko na po ito kayang gamutin. Ang galing. Ang Diyos talaga ang kumikilos. Ate Shitong, huwag ka nang masyadong malungkot. Ganito na lang. Mukhang kailangan mo rin ng mag-aalaga sa'yo. Siguradong walang oras si Chinshuan para alagaan si Xiao Yu. Bakit hindi ako na lang ang mag-alaga kay Xiao Yu? Saktong-sakto. May kakilala akong direktor ng isang napakagaling na mental hospital. Hindi na kailangan. Ate Shitong, huwag ka nang tumanggi. Tungkulin ko ring alagaan si Xiao Yu. Xiao Yu! Ayoko! Ayoko! Xiao Yu! Mama! Sumama ka kay Tita Menchi. Naalala mo pa ba ang sinabi ni Tita Menchi sa'yo? Halika na. Sumama ka kay Tita Menchi. Ate Shitong, ikaw. Sinabi ko na, kaya kong alagaan si Xiao Yu mag-isa. Sitong, huwag kang magmatigas. Hindi mo nga maasikaso ang sarili mo ngayon. Paano mo aalagaan si Xiao Yu? Kaya akong maghanap ng sarili kong tao. Sitong, ikaw. Sitong! Matagal na tayong hindi nagkita. Sino siya? Siya si Hanching. Nakita ko sa bahay ang retrato nila ni Sitong. Siya ang college roommate ni Sitong. Ang matalik niya kaibigan. Ngayon, siya ay isang internationally renowned psychologist. Siya nga yung madalas na nare-report sa magazine. Ang international renowned psychologist na si Han Ching. Ikaw, anong ginagawa mo? Ganyan mo ba inaalagaan ng best friend ko at ang inaanak ko? Hinahayaan mong ang isang babaeng hindi mo alam kung saan nanggaling ang magdikta dito. Ikaw? Hanching, nagkakamali ka. Si Mengchi ay adopted daughter ng biyenan ko. At tiyahin din ni Xiao Yu. Kanina, pinapakita lang niya ang pagmamahal niya kay Xiao Yu. Ang pagtatanggol mo sa kanya, kung hindi ka kilala, iisipin na kayong dalawa ang mag-asawa. Hanching, nagbibiro ka lang. Nagbibiro? Alam mo kung nagbibiro ako? At alam ko rin. Alam ko rin. Huwag mong kalimutan kung ano ang trabaho ko. Hanching, nagkakamali ka nga kay Chinshuan. Si Meng Chi ay lumaki kasama ko simula pagkabata. Ngayon lang siya lumipat ng bahay nitong mga nakaraang taon. Kaya naman, naging malapit siya kay Chinshuan. Si Chinshuan, itinuring si Meng Chi na parang tunay na kapatid. Meng Chi, wala kang kinalaman dito. Umuwi ka na muna. Ngayon, masaya ka na? Pero ang tungkol kay Xiao Yu, problema namin yan bilang pamilya. Huwag ka nang magabala. Hahanapan ko si Xiao Yu ng mas mahusay na psychologist. Shitong, umuwi na tayo. Sitong, tungkol ito kay Xiao Yu. Huwag ka nang mag-inarte. Ipinagkatiwala ko si Xiao Yu kay Hanching. May mahahanap ka pa ba na mas mahusay na psychologist kaysa kay Hanching? O baka naman, ayaw mo lang talaga na magkaroon si Xiao Yu ng mas magandang paggamot? Paano naman? Sige, susundin ko ang gusto mo. Ipagkakatiwala ko si Xiao Yu kay Hanching. Sitong, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Xiao Yu ng mabuti. Sige, dadalhin ko na si Xiao Yu. Kapag nalaman kong may ginawa kang masama kay Shitong, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yan ng husto. Patavat, Xiao Yu. Hindi ka pa kayang protektahan ni Mama ngayon para masiguro ang kaligtasan mo. Kailangan gawin ito ni Mama. Pero ipinapangako ni Mama, balang araw, ibabalikan ni Mama ng buong pagmamalaki. Shitong, umuwi na tayo. Hello? Okay, gets ko na. Sitong, may emergency sa kumpanya. Kailangan kong asikasuhin. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Oo naman, sige na. Sige. Tumawag ka pagdating mo sa bahay. Sitong, ano ba talagang ginagawa niya?
Ang bitch na siya si Tong na yan. Bakit ang daming tumutulong sa kanya? Ngayon, may psychologist na naman. Kinuha si Sia Xiaoyu. Mengchi, may kutob ako. Baka mabigo ang plano natin na yan. Tumigil na lang kaya tayo? Tumigil? Chinchuan, simula nung nangyari yun, 5 taon na ang nakakaraan. Wala na tayong atrasan. Gago ka! Dinala ko na ang pera. Kapag ginalaw mo ang anak ko, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, Presidensya. Pera lang ang kailangan ko. Nandito na ako sa kanto na sinabi mo. Saang direksyon ako pupunta? Tumawid ka sa kabilang kalsada. Kayo pala. Hanching, bakit ka nandito? Kaya mo nang makakita. Ngayong bumalik na ang paningin mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? At saka, ano ba talagang mangyayari sa'yo ngayon? Hanching, huwag ka nang magtanong. Mga problema ko to sa pamilya. Wala kang kinalaman dito. Ayaw kong madamay ka. Ngayon, basta alagaan mo lang si Xiaoyu para sa akin. Shitong! Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Anong ibig mong sabihin na wala akong kinalaman sa problema mo sa pamilya? Ang pag-aral ko sa koleyo, kung hindi dahil sa tulong ni Uncle Xia, matatapos ko ba yon? Bukod pa rito, matagal nakitang itinuturing na pamilya, pati si Uncle Xia. Matagal nakitang itinuturing na pamilya, pati si Uncle Xia. Nayong wala na si Uncle Xia. Nayong, may problema ka? Gusto mo akong ilayo? Alam mo na ba noon pa na may mali kina Qin Xuan at Li Mengqi? Sila ba ang nananakit sa'yo? Oh, Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo na sa akin agad. Ikaw lang mag-isa. Kaya mo ba silang dalawa? gusto nila akong patayin. Tapos, ang ari-arian ng Xia Corporation ay gagawin nilang sa kanila. Si Qin Xuan na yan, ang gago! At si Li Mengqi, ang walang utang na loob. Ang tindi pala ng kasamaan nila! Hindi lang ikaw ang gusto nilang patayin. Pati si Xiaoyu, gusto rin nilang saktan. Hindi lang ang nangyari sa papa ko 5 taon na ang nakakaraan. Baka may kinalaman din sila doon. Ano? Kuya Chank, paano mo nalaman na nandito ako? Simula nang malaman kong nawalan ka ng paningin, natakot ako na baka may mangyari sa'yo. Kaya naglagay ako ng tracking system sa cellphone mo. Kaya, bakit ka nandito ngayon? Gusto mo bang pakiusapan ako makipagbate sa kapatid mo? Hindi. Nagpasya akong tulungan ka laban sa kapatid ko. Tutulungan mo ako? Laban kay Li Mengqi. Li Cheng, kapatid mo si Li Mengqi. Paano ka namin paniniwalaan? Paano ka namin paniniwalaan? Pinag-isipan ko rin ng matagal bago ako nagdesisyon. Pero kahapon, nung nalaman ko yung isang bagay, nalaman kong wala na siyang pag-asa. Kaya, kakampi na ako sa'yo. Kagabi. Nasa bahay ka rin namin? Simula nung araw na nalaman ko sa kumpanya na balak ka nilang saktan, palihim na kitang binabantayan. Ang mga tawag na natatanggap mo nun, ako ang kumatawag sa'yo. Kagabi, nung nalaman kong pumunta si Mengqi sa bahay nyo, sinundan ko siya. Palihim akong pumasok sa bahay nyo. Nung atakehin ka na nila, balak ko sanang kumilos. Pero hindi ko inasahan na ikaw mismo ang umaksyon. Ibig sabihin, ikaw din. Nung nalaman mong nakakakita na ako, saka ka lang nagdesisyong tulungan ako? Hindi. Si Mengqi mismo ang nagsabi sa akin kahapon na siya at si Qin Xuan ang magkasamang pumatay kay Dad. Si Dad ang nagpalaki sa akin simula pagkabata. Hindi ko kayang maging walang utang na loob. Ano sabi mo? Si Li Mengqi mismo ang nagsabi sa'yo? Ang dalawang hayop na yan. Sisiguraduhin kong hindi sila mamamatay ng payapa. Si Tong! Huwag ka munang magpadala sa emosyon. Kahit na umamin na si Li Mengqi, Pero ito, hindi pa ito direktang ebidensya. Dapat muna nating pakalmahin sila at mangalap ng sapat na ebidensya para tuluyan na silang matalo. Chinchuan, pinaghihinalaan kong gising na si Xia Shitong. At alam na niya ang dahilan ng pagkamatay ni Xia Zhenhai na may kinalaman sa atin. Ikaw ang kumuha ng cellphone. Ano ba ang ginawa mo doon? Ang cellphone ni Xia Zhenhai, kinuha ni Xia Shitong. Pero, nabura ko na ang call history sa loob. Wala namang problema, di ba? Tonga, may recording function ng cellphone. Ang matandang Xia Zhenhai na yun, siguradong may inahanda yun. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hindi ka pa ba uuwi para ayusin yan? Wala kang silbi. Puro ka lang pahirap. kailangan kong umuwi agad na yun. Kayo namang dalawa, hintayin nyo lang ang tawag ko. Nasaan?
Hindi ba ito ang araw na nangyari ang insidente kay Papa? Xinshuan, umuwi ka na? Ikaw ba yan? Ako to, umuwi na ako. Bakit ka nandito? Ngayon, umalis si Xiaoyu. Sobrang lungkot ng puso ko. Naalala ko tuloy si Papa. Kaya naparito ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Xiaoyu. Ang pamilya natin magkakaisa ulit. Pamilya? Xinshuan, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Ipinapangako ko, sisirain ko ang reputasyon mo. At hindi ka magtatapos ng maayos. Huwag kang mag-alala, President Xia. Pera lang ang gusto ko. Kapag nakuha ko na ang 5 milyong ito, kinagarantiya ko, walang mangyayaring masama sa anak mo. Xinshuan, ikaw nga. Si Tong? Ano? Tumawag ang kumpanya kanina. May problema sa isang kontrata. Kailangan mong asikasuhin. Ano ang pinapakinggan mo? Ang seryoso mo naman. Sa dami ng taon, mahilig ka pa rin kay Jay Chou. Dati. Dahil lang kay Jay Chou, kaya tayo nagkakilala, di ba? Sige na. Mauna na ako sa opisina. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Hello, babe. Pumunta ka na sa opisina. Hihintayin kita sa opisina, ha? Hindi kayo nakita ni Xinshuan, di ba? Hindi. Pumasok kami pagkalis niya. Kaya safe. Sa Xinshuan at Manchi, naga-affair sa opisina. Sa tingin mo, hindi ba natin pwedeng gamitin yan? Oo nga pala, si Tong! Hindi ba't laging pinagmamalaki sa internet ang pagmamahalan ninyo ni Xinshuan? Na siya ang modelong asawa? Doon tayo gagawa ng karaan. Ibig mong sabihin. Kuya Cheng, pakihanap ng mga reporter. Naintindihan ko. President Xia, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Para interviewin kayo at si Vice President Chin, ang modelong mag-asawa. Ako ang hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang asawa ko. Pagkatapos kong mabulag, walang sawang inalagaan niya ako. Pero, kailangan pa rin niyang pasanin ang pangalan ng pagiging kept man at live-in son-in-law. Ngayon, gusto ko lang siyang ipagtanggol. Sana maintindihan niyo siya. Ang asawa ko ay nasa itaas. Tara, sabay-sabay tayong umakyat. Sige. Bilisan nyo, kunan nyo. Ang live-in son-in-law ng Xia Corporation ng babae. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Umalis kayo! Xinshuan! Si Tong! Ikaw, bakit ka nandito? Pakinggan mong paliwanag ko. Hindi yan ang iniisip mo. Xinshuan, binigo mo ako ng sobra. Maghiwalay na tayo. Si Tong, pakinggan mo ako. Kuya Chang, ayoko silang harapin. Umalis na tayo. Si Tong, Excuse me, ano po ang nangyayari? umalis ka nga. Paki-explain naman po. Umalis ka. Shitong. Ito ang ilang ebidensya na nakalap ko nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo. Sa investigasyon namin nitong mga nakaraang araw, malinis ang pagkakagawa ni Xinshuan sa mga bagay-bagay. Kaya wala pa tayong nakita sa ngayon. Pero si Mengchi, nung nagbebenta siya ng insurance, tumanggap siya ng pera mula sa iba at gumawa ng maraming masasamang bagay. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya naging. Ganyan na yon. Kuya Cheng, paalala lang, nasa punto na kami ni Mengchi na kung hindi siya ang mawawala, ako ang mawawala. Kung dumating man ang araw na magkasubuan na, hilingin mo pa rin ba sa akin na palayain siya? Huwag kang mag-alala dyan. Dahil nagpasya na akong kumampi sa'yo, napag-isipan ko na ang magiging huling resulta. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin at hindi dapat gawin. Naiintindihan ko lahat. Mabuti. Nagtiwala ako sa'yo. Pero sa ngayon, ang mga ebidensyang ito ay hindi pa sapat para mapunta sila sa impyerno. Pero pwede natin itong gamitin. Ihatid mo na lang muna ako sa bahay. Si? Hitong, magtiwala ka sa akin. Ang tungkol dito, hindi talaga ako nagumpisa. Si Mengchi. Si Mengchi ang umakit sa akin. Xinshuan, pagbalik ko, pinag-isipan kong mabuti. Sa totoo lang, hindi mo rin naman kasalanan. Alam ko, simula nang mabulag ako, hindi ko na nagampanan ang responsibilidad ko bilang asawa. Kaya, ikaw ay hindi nakayanan ng tukso. Shitong, ganun ba talaga ang iniisip mo? Tumayo ka na. Hindi ko nahahabulin ang mga bagay na yan. Para makabawi sa mga pagkukulang ko bilang asawa sa mga nakaraang taon. Ngayon, ipinagluto kita ng sabaw. Dati, hindi ba't paborito mo ang sabaw na niluluto ko? Tikman mo na. Teka, si Tong,
Paano ka nakapagluto ng sabaw kung hindi ka nakakakita? Nakalimutan kasi ng katulong na patayin ang kalan nang umalis siya kanina. Bigla kong naisip na sa mga nakaraang taon, marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya naisip ko lang, para sa'yo. Naghanda ako ng sabaw, para makabawi. Ang hirap kong gawin to. Kaya ito lang ang nagawa ko. Tikman mo na. Shitong, ang sabaw na niluto mo. Masarap pa rin, tulad ng dati. Basta masarap. Okay na. Natakot ako. Kasi ang tagal ko nang hindi nakapagluto. Baka bumabaan ang galing ko. Hindi mangyayari yan. Pero, huwag ka na magluto ulit. Kapag nasaktan ka, masasaktan din ako. Halika. Alalayan kita sa sofa para makapagpahinga. Bakit bigla akong nahihilo? Anong nangyayari? Chinchuan, baka masyado kang pagod nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka na lang magpahinga? Hayaan mo na lang. Ang mga katulong bukas na lang ang maglinis. Chinchuan. Chinchuan, tatanungin kita. Sino ba talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito? Sino ba talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito? At saka, yung aksidente namin ni Xiaoyu dati, si Meng Chi ba ang may gawa? Siya nga. Ang aksidente ninyo ni Xiaoyu, si Meng Chi ang nagplano. Ayoko nga sana noon. Pinilit lang niya ako. Eh yung nakaraang araw, yung gustong manakit sa akin? Si Meng Chi din. Chinxuan, Anong nangyari? bigla ka na lang nahimatay habang kumakain. Hindi kita magising, kahit anong tawag ko. Grabe, natakot ako. Anong nangyayari sa'yo? Siguro pagod lang ako sa trabaho. Nahihilo pa rin ako ngayon. Sige, magpahinga ka na lang. Magpahinga ka ng maayos. Marami nga talagang ginagawa sa kumpanya ngayon. Salamat sa pagod mo. Siya nga. Ang aksidente ninyo ni Xiaoyu, si Meng Chi ang nagplano. Ayoko nga sana noon. Pinilit lang niya ako. Hayop ka, Chinchuan. Paano mo ako nagawang ipagkanulo? Siya, si Tong. Talagang bumalik ka na sa dati. Menchi, kumusta? Anong masasabi mo matapos mong makita ang pinadala ko sa'yo? Ano ba yun? Akala mo ba? Maloloko mo ako sa mga ganyang gimmick. Sa batas, ang mga ganyang galaw, hindi pwedeng maging ebidensya. Sige, kung ganoon, dahil napakatalino mo sa batas, tingnan mo naman to. Paano mo nakuha yan? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong malaman ang katotohanan. Bakit ko naman paniniwalaan na hindi mo yan pa ka na? Si Chinchuan, anong klaseng tao siya? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Pagkatapos ng nangyari ngayon, umamin na siya sa akin. Sabi niya, ikaw daw ang nag-utos ng lahat ng ito. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang Weibo niya. Imposible. Hindi yan, totoo. Walang imposibleng mangyari, lalo na sa isang taong tulad ni Chinchuan. Para sa sarili niyang kapakanan, kaya niyang patayin ang sarili niyang anak. Ikaw pa kaya? Para sa kanya, isa ka lang piyesa sa laro niya. Pag-isipan mo mabuti. Siya yan. Ang aksidente mo at ni Xiaoyu. Si Li Meng Chi ang nagplano niyan. Hindi ako pumayag noon. Pinilit lang niya ako. Chinchuan, kung hindi ka makataruman, huwag kang magtaka kung hindi rin ako. Bakit? Nagbago na ang isip mo? Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Palalayain mo ba ako? Oo. Magkita tayo bukas sa coffee shop. Lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Sige. Hanching. Bukas, inanyayahan ako ni Li Mengchi na makipagkita sa kanya. Nagtagumpay ang plano natin. Ate, Shitong. Huwag kang magkunwari na kawawa sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Anong gagawin mo? Ate Shitong, kailangan mo akong paniwalaan. Lahat ng ginawa ko,
Pinilit lang ako ng gago na yan na si Chin Xuan. Sabihin mo nang maayos. Paano kanya pinilit? Hindi nagtagal. Pagkatapos ng kasal ninyong dalawa, isang gabi, ni-rape niya ako. Ni-rape niya ako. At saka, marami siyang kinuhang litrato ko. Ginagamit niya ang mga litrato para takutin ako. Kung hindi ko siya tutulungan, nagawin ang mga masasamang bagay na yun, ipapakalat niya ang mga litrato sa internet. Hindi ko siya kayang hindi tulungan. Kaya, ang lahat ng ginawa ninyong dalawa ay utos ni Chin Xuan? Napilitan ka lang makipagtulungan? Opo. At saka, si Chin Xuan, nilustay niya ang pondo ng SIA Corporation. Ang lahat ng sinabi niya, may record ako. May recording ako. Sige. Ipadala mo sa akin ang lahat ng recording na yan. At saka, ang nangyari sa tatay ko 5 taon na ang nakakaraan. Sino sa inyong dalawa ang gumawa? Ate Shitong, sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan, sa simula, wala akong alam. Si Chin Xuan, tinawagan niya ako noon. Sinabi niya sa akin ang oras at lugar. Pinapunta niya ako doon. Nalaman ko lang pagdating ko na gusto niya akong pumatay ng tao. Siyempre, hindi ako pumayag. Pero tinatakot niya ulit ako gamit ang mga litrato. Pagkatapos ng aksidente, doon ko lang nalaman, si tatay pala yun. Gusto ko sanang tumawag noon. Pero pinigilan niya ulit ako. Sa huli, namatay si tatay dahil sa matinding pagdurugo. Ate Shitong, kasalanan ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Tama na. Ate Shitong, sumusumpa ako. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Walang kahit isang kasinungalingan. Hindi na ako tutulong kay Chin Xuan. Patawarin mo na ako, please. Sige na. Umalis ka na. At Shitong, salamat sa pagkakataon. Magbabago na talaga ako. Si Meng Qi. Hindi totoo ang sinasabi niya. Alam ko. Pero yung mga sinabi niya tungkol kay Chin Xuan, lahat yon totoo. Yung tungkol sa sarili niya, imbento lang lahat. Pero ang mga sinabi niya, sapat na para masira si Chin Xuan. Hayaan muna natin siyang magpahinga ng 2 araw. Magpatuloy tayo sa susunod na hakbang. Kinswin, may mukha ka pa bang umupo dyan? Alam mo ba, kahapon, dahil lang sa iskandalo mo, alam mo ba kung gaano kalaki ang ibinaba ng stock ng kumpanya? Kung ikaw ay isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa, dapat kumilos ka ng naayon. Sa tingin ko, mahina lang ang paningin ni President Xia, kaya nakapagyabang ka pa rin hanggang ngayon. Dahil hindi mo na kayang pamahalaan ng kumpanya, ibigay mo na ang pamamahala. Tama. Ibigay mo na ang pamamahala. Mga Ginoo. Tapos na ba kayo magsalita? Kinswin, ano ugali yan? Boss Wang, huwag kang magkunwari na matuwid ka. Gusto mo akong patalsikin? Pwede. Ibalik mo muna lahat ng kickback na nakuha mo. Mula sa akin. Huwag mong lituhin ang usapan. Ang parang yan, hindi ko gusto yan. Simula nang pumasok ka sa pamilya Xia, sunod-sunod ang problema ng pamilya Xia. Ang performance ng kumpanya ay bumababa. Sa tingin ko, ikaw ang may pakana sa likod nito. May ebidensya ka ba dyan? Kung wala, idedemanda kita ng paninirang puri. Ikaw, ang Xia Corporation ay pinaghirapan namin ni Old President Xia. Hindi ko hahayaang masira ito sa kamay ng isang tulad mong walang hiya. Kailangan nating makita si President Xia ngayon. Para si President Xia ang magpatalsik sa'yo sa isang tulad mong walang utang na loob. President Xia? Ang President Xia na nakikita ninyo ay isa lang gulag at walang silbi. Kailangan niya ako ngayon. Lalo na kayo. Sa tingin ko, ang board of directors na ito ay walang ginawa, kundi maghanap ng gulo. Para sa kumpanya, wala tayong silbi. Sa tingin ko, ngayon, mas mabuting tanggalin na ang kapangyarihan ng board of directors at buwagin ang board. Chin Xuan! Sobra ka na! Sobra? Huwag mong kalimutan. Sino ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon? Talaga? Talaga? Bakit hindi ko alam? May ganyan ka palang kakayahan. Si Tong? Bakit ka nandito? Nakakakita ka? Vice President Chin, may nagsumbong na nag-iwas ka sa buwis at nagsasamantala sa pondo ng kumpanya. Ang mga ebidensya laban sa'yo ay naisumite na sa Audit Department. Sa mga susunod na araw, kailangan mong sumailalim sa investigasyon. Chin Xuan, sa pag-abuso sa pondo ng kumpanya at paggamit nito para sa sariling kapakinabangan, hindi ka nakarapat-dapat na mamuno sa pamamahala ng grupo. Ngayon, bilang pinakamataas na tagapagpasya ng grupo, ipinapahayag ko na, tinatanggal na siya sa posisyon bilang Vice President. Mula ngayon, si Qin Xuan at ang Xia Corporation ay wala ng anumang koneksyon.
Imposible. Hawak ko ang pangalawang pinakamalaking shares ng grupo. Wala kang karapatang tanggalin ako. Ngayon, sira na ang reputasyon mo at malapit ka ng makulong. Sa tingin mo, may karapatan ka pa bang lumaban? Kaya pala nagpapanggap ka lang na bulag. Kaya pala ang mga reporter nung araw na yon. Sila dyan mo ring imbitahin. Hayop ka? Kung hindi ako nagpanggap na bulag, paano ko malalaman na, sa panahong ito, kayo ni Lee Meng-chi ay patuloy na nagpaplano na patayin ako? Kailan mo pa nalaman yan? Palabasin. Palabasin niyo ang walang utang na loob na ito at itapon niyo sa labas ng grupo. Shitong, nagkamali ako. Shitong. Patawarin mo ako, Shitong. Nagkamali ako, Shitong. Patawarin mo ako, Shitong. Shitong! Gago. Wala kang mata. Ang lakas ng loob mong harangan ng kotse ko. Pasensya na po, Jinong Chin. Isang oras naman nakalipas, Jinong Chin. Ay, hindi. Misya na pala. Binura na ang lahat ng impormasyon ninyo. Hindi na po kayo residente ng aming subdivision. Hayop ka, siya, Shitong. Lumakas ang loob mo, ano? Akala mo, kaya mo akong paikutin. Humanda ka. Shitong ay, hindi. President Xia. Matapos tumakas ni Qin Xuan, umuwi muna siya. Pero hinarang siya ng security guard sa gate ng subdivision. Ngayon, pinuntahan niya si Lee Meng-chi. Patuloy ninyo siyang bantayan. Kapag nakita silang dalawa, lalabas ang katotohanan. Lee Meng-chi! Ikaw ang nagsumbong sa akin, hindi ba? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Chen Xuan, may gana ka pa bang magsalita? Hindi ba ikaw ang unang nagtaksil sa akin? Paano kita isusumbong? Umalis ka na sa bahay ko. Ayoko nang madamay pa sa'yo. Tangga ka ba? Pareho tayong nasa iisang bangka. Kung isusuko kita sa kanya, anong mapapala ko? Hindi pa rin ako palalampasin ni Sitong. Kung gayon, paano nalaman ni Shitong ang lahat ng ito? At paano naman ang recording na yun? Anong nangyari doon? Sabi ko na nga ba? Pagkatapos kong inumin. Ang sabaw na binigay niya, nahilo ako. Nilagyan niya pala ng gamot para paaminin ako. At saka, noong araw na yon, yung mga reporter na pumalibot sa atin, siya rin ang nagpatawag sa mga reporter para paghiwalain tayo. Ganun na ba katalino si Sitong ngayon? Hindi lang si Sitong, pati na rin ang matalik niyang kaibigan na si Hanching, siguradong kasama rin. Hindi lang si Sitong ang may kakayahang magtulak sa atin sa ganitong kapahamakan. Hindi pa ba umalis ang kaibigan niya? Ibig sabihin, nasa syudad pa rin si Xia Xiaoyu. Anong gusto mong sabihin? Kung ganon, sumugal na tayo. Sitong! Napilitan na natin sila sa puntong ito. Siguradong lalaban sila hanggang sa huli. Malamang ikaw ang puntirya nila. Mag-ingat ka. Qin Xuan, sa ganitong oras, naglakas loob ka pang tumawag. Siguradong makikipag-ayos ka o makikipagnegosasyon, di ba? Qin Xuan, sa ganitong oras, naglakas loob ka pang tumawag. Mama, iligtas mo ako. Xiaoyu! Paano ako nakagawa ng ganitong katangahan? Siya si Tong. Ngayon, pwede na tayo mag-usap ng maayos, di ba? Hayop ka? Gago, anak mo si Xiaoyu! Anak ko, sa ginawa mong pagtulak sa akin sa ganitong sitwasyon, naisip mo ba na ako ang ama ng anak mo? Wala na akong mapupuntahan ngayon. Sa tingin mo, may pakialam pa ako sa kahit ano? Sabihin mo na. Anong gusto mong kapalit? Basta wag mong saktan si Xiaoyu. Kahit ano, papayag ako. Si? Sa abandonadong gusali sa labas ng syudad. Bibigyan kita ng 1 oras. Ikaw lang ang pumunta. Kapag nalaman kong may kasama ka o na-late ka, hindi ko masisiguro kung anong gagawin ko sa inyo. Kailangan kong iligtas si Xiaoyu. Sitong! Kumalma ka muna. Ikaw ang target nila. Hanggat hindi ka nagpapakita, hindi nila sasaktan si Xiaoyu. Dapat mag-report muna tayo sa pulis. Tama. Wala ng oras. Li Cheng. Mag-report ka agad sa pulis. Si. Qin Xuan, nandito na ako. Pakawalan mo na si Xiaoyu. Mama, ingat! Kotse Tony Shitong. Nasaan sila? Tinala siguro nila si Sitong. Ay, Hindi ba't naglagay ka ng tracker sa gamit ni Shitong? Tingnan mo kung saan sila pumunta. Sa direksyong ito. Yung abandonadong bodega sa kanluran. Mama!
Xiaoyu! Xiaoyu, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Siya si Tong! Hindi ka na lang ba mamatay ng tahimik? Ang dami mo pang ginawang gulo. Sa huli, sa kamay ko pa rin ang bagsak mo. Katulad ng matandang yon, na tatay mo. Hindi marunong umintindi. Bakit mo pinatay ang tatay ko? Dahil ayaw niya sa kasal namin. Ayaw niya sa kasal namin. At ako, ayaw niya rin sa akin. Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha kang kulubi. Ha! Ang isang palaka? Gustong kainin ng sisne? Mangarap ka. Ikaw, umalis ka nga. Kapag nakita pa kita, babaliin ko ang mga binti mo. Tito! Kami ni Shitong. Tunay kaming nagmamahalan. Oo nga, tay. Mabait naman si Chin Xuan. Payagan mo na lang kami. Manahimik ka. Ang taong yan, halata namang hindi maganda ang pagkatao. Sinasabi ko sa'yo, hanggat buhay ako, hindi ako papayag. Umalis ka. Bumalik ka sa akin. Bumalik. May paraan ako para makuha mo ang gusto mo. Pinaghirapan kong makilala ka, lapitan ka, at handa pa akong isakripisyo ang aking dangdal para maging manugang. Bakit niya ako basta na lang tatanggihan? Kaya, nagsinungaling lang ako ng kaunti. Tumawag ako. Hindi ko inakala na maniniwala ang matandang yon. Hindi mo alam, noong namatay siya, ang pangalan mo ang isinisigaw niya. Pwe! Chin Xuan! Hayop ka? Mas masahol ka pa sa hayop? Magsisisigaw ka pa ba? Oo nga pala. May isa pa akong sikreto na sasabihin sa'yo. Ang ideyang ito ay galing sa anak na pinalaki ng sarili mong ama. Ang anak na babae. Ang ama mo, siya mismo ang nagmaneho at bumangga sa kanya para patayin. Hindi mo alam, noong binangga niya ang ama mo, kung gaano siya kasaya. Li Mengchi, walang utang na loob. Kung hindi ka inalagaan ng pamilya ko noon, matagal ka nang namatay sa gutom sa kalsada. Wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon. Bitch, may gana ka pang magsalita. Sa bahay niyo, nakaranas ba ako ng kahit kaunting respeto? Nabuhay ako na parang aso. Gusto kong mamatay kayong lahat. Ang pamilya Shaya, dapat maubos ang lahi. Huwag mong saktan ng nanay ko! Pero, ang mamatay ng ganyan, parang masyadong madali. Bago ka mamatay, pirmahan mo ang kontrata ng paglilipat ng shares. Para naman, bago ka mamatay, may nagawa kang kapaki-pakinabang. Gusto mo akong patayin? Tapos gusto mo pang ilipat ko sa inyo ang shares? Masyado naman kayong ambisyoso? Hindi ka takot mamatay. Pero siya, takot ba siya? Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako. Pipirma ako ngayon. Ang Xia Corporation. Sa akin na rin sa wakas. Mengchi, Ikaw. Hindi mo pa rin naiintindihan hanggang ngayon. isa ka lang piyesa ko. Ngayon, kayo naman ang mananagot. Li Cheng. Kuya! Ikaw? Menchi, ang gumawa ng mali ay dapat magbayad. Si Tong, Pagkatapos ng ilang panahon ng pagdamot, maganda ang paggaling ni Xiaoyu. Pero malaki talaga ang epekto ng nangyari kay Xiaoyu. Sobrang laki. Si Xiaoyu, may trauma pa rin. Wala tayong magagawa. Kailangan lang natin siyang gabayan ng paunti-unti. Shi Tong. Nakita kong bukas ang pinto, kaya pumasok na lang ako. Hansheng, Kuya Cheng, may kailangan ka ba? lumabas na ang hatol kay Meng Chi. Sadyang pagpatay, extortion, kidnapping, at iba pang krimen. Hinatulang mamatay, hindi na isalba si Chin Xuan. Ang kaso niya, hindi na ipagpapatuloy. Ito ang nararapat na parusa sa kanya. Tay, makakapagpahinga ka na.